Kamusta pong muli mga kababayan? Nagbabalik po muli ang inyong lingkod, si Katambay Manong po. Kamusta po ang lahat? Bago po tayo mag-umpisa, magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat, saan mang bansa o sulok ng mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, naganap na po ang sinasabi pong peaceful rally po ng Iglesia ni Cristo, ang National Rally for Peace. At natapos na po ng mapayapa. At nakakuha po tayo at nakakita, nakapakinig ng mga mensahe po na nangyayari po talaga sa ating gobyerno mga katabay. Pakinggan po natin yan at bago po yan natin umpisahan, pakinggan po muna natin ang pagbati po at pagpapasalamat po ng ating Vice President. At syempre po yung pahayag din po ni Congressman Marcoleta na alam naman po natin na siya po ay miyembro ng Iglesia ni Cristo, ay meron din po siyang pahayag na napakaganda po. At talagang napakalungkot. Nakakalungkot po yung pahayag niya na nangyayari po sa ating bansa, mga kababayan, lalo po sa korupsyon. Ito po, pakinggan po muna natin ang ating Vice President, ang kanyang pagpapasalamat sa mga Pilipino, sa atin, at sa nagdaan pong National Rally for Peace, mga katambay, na Iglesia ni Cristo. Ito po, umpisahan po natin. Isang mapagpalang araw sa aking mga mahal na kababayan. Taus-puso akong bumabati sa lahat nang lumahok sa malawakang Peace Rally ngayong araw. Ito ay isang makapangyarihang pagpapakita ng pagkakaisa at pananampalataya na ang tanging hangad lamang ay kapayapaan tungo sa kaunlaran ng ating bansa. Nagpapasalamat ako sa ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo sa inyong patuloy na pagsisikap na maghatid ng pagkakaunawaan at pagkakaisa sa ating mga kababayan. Sa gitna ng tumataas na presyo ng bilihin, kahirapan, at iba pang suliranin, ang isang mapayapa at nagkakaisang Pilipinas ay hindi kailanman matitinag at paulit-ulit na aahon sa gitna ng hamon ng panahon. Muli, sa aking mga kababayan, maraming salamat sa inyong malasakit sa bayan. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. Yan po mga kababayan, ang pahayag po ng Vice President at nagpapasalamat po siya sa naganap po ng National Rally for Peace mga katambay na Iglesia ni Cristo at siyempre po sa buong Pilipino, sa buong mundo kung saan may Pilipino. Kasi yung naganap pong malawakang peaceful rally ay napakarami po ito. Buong Pilipinas po ito at kasama rin po ang ibang bansa. Pati po ang bansa, pati po sa Amerika ay meron din pong naganap na peaceful rally po sila. Pagsuporta po dito po sa lalo-lalo po pagsuporta na hindi po ma-impeach ang isang Vice President Sara Duterte. At tingnan din po natin mga tambay yung gaano po karami. Napakarami po kasi mga kababayan ang dumalo. Milyon po, hindi lang po 1,000,000. Hindi lang po siguro ito 2,000,000 mga tambay. Napakarami po. Tingnan po natin yung drone. May drone video po eh. Tingnan po natin. Grabe po mga kababayan, napakarami po. Napuno po ang buong Rojas Boulevard. At syempre po ang pinagdausan po, Quirino Grandstand. Punong-puno po mga katambay, hindi po magkamayaw ang ating mga kababayan mga katambay sa Metro Manila. Grabe po. At ito naman po, pakinggan naman po natin ang pahayag po ni Congressman Marcoleta. Ang nangyayari po talaga sa ating bansa mga kababayan, kung bakit po nagkakaganito. At talagang nagkaroon po ng rally o peaceful rally po ang Iglesia ni Cristo. Ito po, mga kababayan. Pakinggan po natin. I-set up ko lang po.
mula. Ito po. Ito po mga kababayan, pakinggan na po natin. Abogado. Narito po si kapatid na Rodante Marcoleta. Okay pa po ba kayong lahat? Mga kapatid at mga kababayan, malinaw po nating narinig sa pambungad na pananalita ng kapatid na Edwil Sabala ang pinakalayunin ng malakihang pagkilos na ating sama-samang isinasagawa sa araw na ito. Nais nating katawanin ang nagkakaisang damdamin ng milyon-milyong Pilipino at isatinig ang kanilang pinag-isang mithiin para sa isang mapayapa at nagkakaisang Pilipinas. Kaugnay nito, binanggit din po ang ating kagustuhan na ipaalam sa mga opisyales ng ating pamahalaan ang ninanais at pinapangarap na maayos at epektibong paglilingkod at paglutas sa lumalalang kahirapan na pinalubhapan ng katiwalian at korupsyon, kalamidad, kriminalidad, bangayang pampolitika at iba pa. Kinikilala po nating lahat na nagkakatipon ngayon na sa pagkakaisa, kapayapaan at pagkakasundo lamang natin makakamit ang hinahangad na pagunlad at pagsulong ng ating bansa. Sa bahagi po naman ng kapatid na Romel Topacio, tinindigan ang pagtitipong ito ng Iglesia ni Cristo ay konkretong kahayagan ng suporta sa naunang pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi sasang-ayon sa isinusulong na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kinatigan din po ng Iglesia ni Cristo ang posisyon ng Pangulo na ang impeachment ay hindi makapagdudulot ng kabutihan sa buhay ng kahit isang Pilipino. Hindi lamang ito pag-aksaya sa oras ng pamahalaan, kundi makakahadlang din sa pagre-resolba sa marami at pangunahing problema ng bansa. Mataas na presyo ng bilihin, mababang kalidad ng edukasyon, infrastruktura, serbisyong pangmedikal, kriminalidad, seguridad at iba pa. Higit sa lahat, ang pagsusulong ng impeachment ay mauuwi lamang sa pagtatalo-talo at pagkakampi-kampi, hindi lamang ng mga mamamayan, kundi pati na rin ng mga opisyalis ng gobyerno. Ipinaalala rin na kapag nagtatalo-talo ang mga nasa pamahalaan, apektado ang taong bayan, at kapag magulo ang bansa, ang mga tao ang kawawa. Lagyan po natin ng konteksto ang dalawang pagpapahayag na nauna upang lalong mabigyan ng diin ang kahalagahan ng pagkakaisa, pagkakasundo at kapayapaan sa ikalulutas ng panganib na dulot ng kahirapan dahil sa lumulubhang katiwalian, korupsyon, kalamidad at lalo lamang napabibigat ang buhay at pamumuhay ng ating mamamayan. Sa isang ulat balita ng periodikong Philippine Star, 4 na araw nang nakararaan ay ganito ang sinasabi. Based on a recent SWS survey, an estimated 17.4 million Filipino families considered themselves poor in the last quarter of 2024. This number represents 63% of the surveyed respondents, the highest self-rated poverty in 21 years.
Across the country, Mindanao had the highest self-rated poverty at 76%, followed by Visayas at 74% and Luzon at 55%. Grabe mga kababayan, ano? Yung pinahayag po, ayon po ito sa Philippine Star po. Talagang highest po ito sa nagdaan 21 years. Talagang dinaig pa po ang pandemya sa naghihirap nating mga kababayan, mga tambay, mga poor. Grabe, no? Wala pa po tayong mabibigat na problema na katulad po ng pandemya na talagang nasaksihan po natin ang kahirapan doon. Dahil halos ilang taon po tayong hindi nag-function ang ating gobyerno. Napakahirap ng buhay. Pero ngayon, mas dinaig pa mga kababayan. Grabe. Grabe po yata. Dahil nga po sa sinasabi nga po ng katulad po ni Congressman Marcoleta na talamak na korupsyon. Ang korupsyon po sa ating bansa ngayon, ayon na rin po sa congressman, ay talagang grabe. Grabe po ang korupsyon mga kababayan. Paano kaya ito? Paano po ito masusolusyonan kaya? Yun din ang tanong natin. Kung sila rin ang mananatili sa pwesto, sila pa rin. Kasi sila na yan eh. Hindi na natin kayang baguhin ang ganyang sistema nila. Dahil inumpisahan na po nila yan. Di po ba? Halos lahat sa gobyerno po yata ay talagang pinagsasamantalahan ng pera ng bayan. Di kaya? Mga kababayan, sa tayang 5 ang miyembro ng bawat pamilyang Pilipino, nangangahulugan na aabot sa 87 milyong Pilipino sa ngayon ang nagsasabing sila ay mahirap. Katumbas ito ng 75% ng ating populasyon ngayon na tinatayang 116 million o mahigit pa. Totoo po yun. Nararanasan po natin yun. Lalo po tayo, mga kababayan natin. Lahat halos na talagang 75% po ng ating bansa ay naghihirap po. At ang ating populasyon ay napakalaki na. Di ba? Ayon na po kay Congressman, 116 million. Meron na pong 80 million po ang naghihirap po. Pero ang tugon po ng ating pamahalaan, korupsyon. Puro pera po yata. Malalaking pera na tutuklasan po ng mga Pilipino kung saan-saan po yata din nila dinadala ang pera ng Pilipino, mga kababayan. Nakakalungkot ang nangyayari sa ating bansa. Dinaig pa ang pandemya sa kahirapan ang ating bansa. Gusto ko pong banggitin sa inyo at kailangan malaman ninyo na sa taong ito ang ating national budget ay nagkakahalaga ng 6.3 trillion pesos. Ito po ang ating national spending. Ang ibig sabihin, ito pong halagang ito ang gagamitin dapat ng pamahalaan upang tugunin ang lahat ng pangangailangan, pangkabuhayan, panglipunan, pangkalusugan, pangedukasyon, pangseguridad, lahat ng kakailanganin alang-alang sa kapakanan ng bawat isang Pilipino. 6.3 trillion pesos. Grabe. Ngunit, ang tinatayang magiging income lang ng ating bansa ay kulang pa sa 5 trilyong piso. Ang ibig pong sabihin, meron tayong deficit. Meron tayong kakulangan na 1.5 trillion pesos. Kaya nga mga kababayan, nakakalungkot eh. Yung mga pinagmamalaki po nila na nandyan na po. Yung sinasabi pong ating pinakinabang o pakinabang natin sa biyahe ng Pangulo. Nandyan na po. Yung mga napakarami raw po na mag-i-invest sa ating bansa. Napakalaking pera ang ihahatid po sa ating bansa. Ekonomiya, nasaan? Nakita nyo po ang pumapasok sa ating bansa. Kulang pa sa ginagastos ng ating bansa. Makakautang pa tayo. 6.3 trillion mahigit ang ating gagastusin itong taon na ito. Pero ang pumapasok lang pong income natin, 4 trillion lang mahigit mga tambay. Mapakalaki pa ng uutangin pa natin. Pero sa kabila nun, pagka po ang mainstream media po at ang pamahalaan na nag-report po sa ating bansa, sa ating mga Pilipino, nag-report sila ay napakaganda po ng sitwasyon ng ating bansa.
pag sila po ang nag-report sa atin. Pero ang realidad, ito na po ang realidad, mga kababayan. Ito na po ang figure, ito na po ang facts. Ganito po ang nangyayari po sa paghawak po nila ng ating bansa, mga kababayan. Ibang klase. Ito po ang ating ipangungutang Pangungutang. sa taong ito. 1.5 trillion pesos. Ibig sabihin po, bawat araw tayo'y gagasta ng 17.6 billion pesos. Yun. Grabe, no? Napakalaki. Bilyones ang gagastusin natin bawat araw. Pero wala tayong malaking problema. Wala tayong kinaharap na pandemya. At wala po mga proyekto tayong napagkikita na malalaking proyekto na build better more. Mga katambay, pero grabe po. Halos magtatatlong taon na dinaan lang po tayo sa ganitong programa. Puro ayuda, kadiwa ang solusyon. Pero ang laki po ng inuutang natin, ang ginagastos natin araw-araw. Saan kaya napupunta ang tanong ni Kamanong? Saan kaya? Totoo kaya yung mga balita-balita na puro sa Bolt? Kani-kanyang Bolt daw po napupunta kaya? Ang pera natin? Di kaya? Yung ating gasta. Araw-araw. Ngunit ang ating kinikita ng bansa ay 13.4 billion pesos lamang. Sa makatwid, ang uutangin natin araw-araw ay 4.2 billion pesos. Wow! Katumbas ng 175 million pesos bawat oras. Grabe. Napakabigat po na hinaharap na hamon at problema ng ating bansa. Hindi po biro-biro ito. Ito po ay pananagutan po ng ating mga opisyalis. Hindi po pwedeng talikuran ito. Ganito na po kalala ang problemang pang-ekonomiya ng ating bansa. Ngunit, hindi po yata ganito ang naging direksyon, sapagkat sa halip na po unahin ang mga binanggit nating malalaking problema na kinakaharap ng ating bansa, ang inuna po ay mga bagay na mauuwi lamang sa pagkakampi-kampi at pagkakabahagi ng ating bansa. Bakit po? Nagtatag po ng Quadcom. Ang buong akala ko po, sa pagtatatag ng Quadcom, ito po ay 4 na komite sa House of Representatives. Kinonsolidate, ginawang isang makapangyarihang komite na ang buong akala ko, ito ang gagamitin para tutukan ang namumuong problemang lumulubha pa na hinaharap ng ating bansa. Napakataas po ng bilihin, lalo na po yung pagkain ngayon. Nagtanong-tanong po ako, ang isang pirasong kamatis last week is 20 pesos. Tama po ba yun? Ngayon po, may nagsabi sa akin 30 pesos isang kamatis. Ang isang kilong kamatis, 400 pesos. Tama po ba yun? Ang isang piraso ng siling pangsigang ay 10 piso. Yun po yung sinabi sa akin. Tama po yun? 600 pesos per kilo. Yun pong bell pepper. 2 kulay po yata yung bell pepper. Isang berde, isang pula. 45 pesos ang isang piraso. 1,000 pesos ang isang kilo. Totoo po yun, mga kababayan. Pero wala pong tugon dyan. Ang tugon lang po ng pamahalaan natin, pumunta kayo sa Kadiwa. Kadiwa po, mga katamay. Kadiwa na limitado lang, mabibilang mo lang ang kadiwa. Yan ang solusyon nila. Mga 3 taon. Pero ang ginagastos po ng ating bansa, napakalaki po. Trilyon, mga kababayan. Pero ang pagtugon po ng pamahalaan natin para sa ating mga Pilipino, sa ating bansa, para tayong namamalimos kung sila'y tumugon sa problema ng bansa, mga kababayan. Wala po yata silang pagmamahal. Yun lang po ang tanong natin. May pagmamahal po kaya sila sa Pilipino?
Samantalang sila ay nagbubuhay, hari yata. Walang problema sila sa bilihin. Wala silang problema sa gastusin. Marami silang salapi, marami silang kayamanan, hindi sila magugutom. Hindi na sila magtatrabaho, buong buhay yata nila, mga kababayan. Sa dami ng kanilang naipong kayamanan yata. Kaya wala na po sila yatang pakialam sa mga Pilipino. Ibang-iba talaga nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Hindi po usapin ito eh. Hindi tayo nagkaroon ng ganitong malaking problema na madali po niya itong nasusolusyonan. At hindi po nagkaroon po ng rally na ganito ang isang reliyon na katulad po ng Iglesia ni Cristo. Hindi po nag-rally sa panahon po ni dating Pangulong Duterte. Pero ngayon po, pati po ang reliyon na Iglesia ni Cristo ay nakakakita po ng malaking problema sa ating bansa na hindi nasusolusyonan, hindi natutugunan. Bagkus nakikitaan pa na napakalalaking korupsyon. Imbis na pagtugon po ang ginagawa sa bayan. Korupsyon ang nakikita po ng reliyon po na Iglesia ni Cristo. At lalong-lalo po ni Congressman Marcoleta na mismo siya. Hindi niya po maatim ang nangyayari sa ating bansa, lalo sa institusyon ng Kamara. Dahil kampi-kampi po kasi nangyari. Kampi-kampi. Katulad po ng binuo ng Quadcom Committee. Naging makapangyarihan po ang Quadcom. Kampi-kampi po ang nangyari. Hindi po para sa problema at pagtugon ng mga Pilipino ang nangyari. Nangyari po, para lang po ito sa mga Duterte ang ginawa po nila. Itong committee na ito. Naisingit lang po natin. Ipagpatuloy po natin. Bakit hindi po ito yung unang harapin natin? Tama. Napakalala po ng presyo ng kuryente sa ating bansa. Tama. Lalo na. Kuryente. Meron po akong isinulong na 10 panukalang batas na ang tanging layunin ay ibaba ang kuryente sa bansang ito. Ikinalulungkot ko pong ibahagi sa inyo na kahit isa'y wala man lamang pong nadinig. Ano po yung dininig? Pinatawag ang dating Pangulong Duterte, pinatawag ng Quadcom. At ang ginamit na pamamaraan ay yung isinasaad sa saligang batas, Inquiry in Aid of Legislation. Natupad po ba yung Inquiry in Aid of Legislation? Paano po in aid of legislation kung ang tatawagan nilang resource persons para humarap sa paglilitis na yon ay puro kalaban ng dating Pangulo? Alam po ninyo lahat yon. Pinagtatanong nila yung Pangulo base doon sa mga sinumpaang salaysay at affidavit nung kanyang mga inusig nung kanyang panahon sa war on drugs. Hindi naman ipinatawag ang mga taong maaring makapagbigay sa kanya ng tulong upang ipaliwanag ang war on drugs. Hindi ipinatawag ang mga Solicitor General sa kanyang panahon. Hindi ipinatawag ang mga Chief PNP upang magpaliwanag kung ano ang war on drugs. Puro kalaban ng dating Pangulo. Yung mga abogadong kasama niya para magtanggol sa kanya, hindi pwedeng magsalita. Sapagkat ang tuntunin sa mga komite, ikaw ay papayagan lamang para payuhan mo ang kliyente mo sa kanyang karapatan. Ngunit paano mangyayari na ang kliyente nila ay papayuhan sa kanyang karapatan kung bubulungan lang siya, ay makikita siya ng isang chairman doon? Attorney, huwag mong bubulungan yan. Iko-contempt kita. Nasaan na po yung sinabi sa saligang batas na lahat ng inuusig ay meron siyang karapatan sa abogado? The right to counsel. Right. Wala na po. The right to confront your accusers. Wala po mga accuser doon. Ang ginagamit ko ay mga sinumpaang salaysay, hindi man lang in-authenticate, ipinalagay na totoo lahat ang nakasaad ng mga aligasyon.
Anong gagawin ng isang tao sa harap ng ganito na walang rule of law at walang due process? Ito po ang pinag-umpisahan ng kaguluhan at pagkakahati-hati. Sa kagustuhan po nila na mausig ang dating Pangulo, ayaw po nilang pumunta sa korte, ayaw nilang pumunta sa piskal. Ano po ba ang sinasabi ng mga desisyon ng Korte Suprema? Kapag ka napatunayan nyo ang isang tao ay maaring nakagawa ng kahit anong paglabag sa lahat ng batas, anumang batas, dalhin ninyo sa piskalya, dalhin ninyo sa korte. Yun ang tamang paraan. That is the rule of law. Ngunit bakit kayong Quadcom ang gumagawa nito? Ang Quadcom ay hindi piskal. Ang Quadcom ay hindi korte. Nagkukunwa lang na korte. Yung mga chairman ng 4 na komite doon, wala ni isang abogado. Pero naalala ko yung isa doon, kamukha ni Attorney Agaton. So sa halip na ang unahin ay yung kapakanan ng mamamayan, sa harap at liwanag ng napakaraming nakabantang panganib sa atin, sa ekonomiya, panglipunan, pangsiguridad, korupsyon, katiwalian, bakit ang inuuna ay usigin ng isang tao na hindi naman ipadadaan sa tamang proseso ng batas? Pangalawa, tinawag po nila ang pangalawang Pangulo sa 2 pagkakataon. Una po, nung magpipresent siya ng budget. Ang pinipresent po niyang budget ay budget for 2025. Akalain po ninyong ang gusto nilang tanungin ay yung pagkakagasta ng kanyang budget noong 2022 and 2023. Saan ka naman nakakita ng ganong klaseng direksyon? 2025 ang dapat pag-usapan, ang kanilang pilit na itinatanong ay paggamit o paggasta niya noong 2022 at 2023. Ang sabi po ng Vice President, siguro nainis na rin, I forgo my opportunity to defend this 2025 budget and I leave it to the discretion of the House of Representatives as presented. Oh, ayaw pa nilang tanggapin. Nang ibig sabihin, ayaw ko nang itipensa sa inyo. Bahala na kayo. Kung anong gusto nyong ibigay sa akin, bahala na kayo. Ano pong ginawa nila? Hindi. Kinakailangang masagutin mo lahat ito. Walang exempted dito. Kahit ano nga yun siya, kailangan namin tama po yung lahat po ng paggasta ng pera ng bayan ay kailangan pong suriin. Totoo po yun. Ngunit meron pong pagkakataon at panahon sa paggawa nito. Hindi po sa panahon ng pipresenta ng budget. So ang ginawa po nila, tinawag uli ang pangalawang Pangulo sa isang pagdinig sa isang komite na kung tawagin ay Committee on Good Government. Alam po ninyo yung pagsisimula nila para magkaroon ng katwiran na masabi na ang Vice President? Kinasangkapan nila yung isa sa amin, isang representative sa Maynila, tumindig at nag-privilege speech. Yung subject matter po ng kanyang privilege speech ay kaugnay po ng budget na pinagtatalunan na po sa plenaryo at sa committee. Sa tuntunin po ng House of Representatives, no one should avail of the privilege hour if the subject matter is related to a pending bill. Nandun na po yung bill sa baba, pinagsalita pa po yung isa. Nung banggitin ko po ito, nire-raise ko po, sabi ko, wala pong katwiran ito. Kailangan po tindigan ninyo, sundin ninyo ang ating tuntunin.
Kapag hindi tayo sumunod sa ating tuntunin, sinong maniniwala sa atin na tayo may karapatang gumawa ng batas para sa ikabubuti ng ating bansa? Yan po mga kababayan, napakahaba pa po niyan ang kaganapan po, pagtitipon po ng Peace Rally po, ng National Rally for Peace, mga katambay. Totoo po lahat yun ang sinabi po ni Congressman Marcoleta sa nangyari po sa ating bansa. Lalo po, puro politika po kasi ang tinutukan. Sa sobra pong pamumulitika ng gobyerno po natin ngayon, ay napakarami din po nilang nilabag na batas. Lalo po sa pamumulitika. Dahil sa sobra po na yung kapangyarihan, ayaw na po yatang mawala sa kanila. Yung sinasabi ng Vice President, lagi ko po sinasabi, nung makabalik po sa kanila ang kapangyarihan, ay pilit po nila itong gagawa ng paraan na hindi na mawala sa kanila. Yung kagustuhan po yatang magkaroon na maging presidente, maging Vice President din, at may nangangarap din po yata na maging Prime Minister, mga kababayan. Na talagang hindi po nila ito magugustuhan dahil ang isang Vice President ay napakalakas po sa taong bayan. Sa katunayan po, nagpahayag na po ang Vice President na malaki po ang posibilidad na tumakbo po siya sa 2028 dahil po sa nakikita niya ganitong sistema, ganito po ang nangyayari sa ating bansa. Di po ba? Nakita niyo po, mismo po ang congressman na sinasabi nga po natin na 2 tao lang daw po, mismo nanggaling sa Vice President. 2 tao lang kumukontrol ng kaperahan natin sa Kamara, sa institusyon po ng Kongreso. Nakita po natin at narinig mismo sa isang congressman na kung saan po siya nagtatrabaho at swelduhan po natin ang mga ito, mga kababayan. Siya mismo nagpahayag ng napakalaking numero, napakalaking korupsyon, problema ng bansa, kahirapan. Lahat na halos. Di ba? Nabanggit niya lahat ang ating problema. Pati kuryente, mga bilihin, sobrang taas, krimen, kasama pa droga, korupsyon. Ang tanong, paano po masusolusyonan naman kaya? Sa napakalaki po at sobrang problema na dinadanas po natin sa bagong Pilipinas. Sino naman po kaya ang magsusolusyon? Sino naman kaya ang tatapos sa ginagawa po nila? Sino po kaya ang tatayo at titindig na itong mga ito ay maimbestigahan man lamang? Di po ba? Sino? Kung sila pa rin ang nakaupo, kung sila pa rin ang nasa posisyon, sila pa rin ang speaker, sila pa rin ang Senate President. Di po ba? Sino mag-iimbestiga ng mga congressman? Itong grupo ng Quadcom na sinasabi na mismo ng isang congressman, attorney, Marcoleta, na karamihan dyan ay hindi abogado at karamihan dyan ay lumalabag sa batas dahil ayaw na ayaw nilang dalin sa korte ang kanilang mga investigasyon dahil nga pamumulitika. Sino naman po ang mag-iimbestiga sa mga pinasabog po natin? Sino po tatayong mga congressman? Sino? Mga senador? Sino po tatayo para maimbestigahan ang ganito pong gawain na hindi na tama? At lalong-lalo na po ang mga korupsyon na tutuklasan natin. Kulang pa nga po yung sinabi ni Congressman Marcoleta dahil dinaan lang po ni Congressman Marcoleta sa budget. Di po ba? Yung budget po, nagbigay po siya ng figure na ganito lang ang pumapasok sa ating bansa pero ang ginagastos naman natin ay sobra-sobrang laki kaya umuutang pa tayo ng trilyon-trilyon, mga kababayan. Pero wala naman tayo nakihita. Ganun pa rin at lumala pa at dumami pa ang porsyento na naghihirap ng mga Pilipino. 75%, mga tabay. 80 million to 75 million o 70 million ang talagang nakakaramdam na ng kahirapan sa ating bansa. Dahil 116 million na raw po tayo totally sa ating bansa. Grabe. Tapos halos 75% mga katambay ang nakakaranas ng kahirapan. Walang solusyon. Easy-easy lang yata sila. Pa-party-party lang. Pa-travel-travel. Pa-concert-concert lang. Pagka medyo na-stress, nanonood ng mga
F1, F1. Mga kababayan, nakakalungkot lang. Napakarami pong pinasabog sa peaceful rally. Katulad po ng ganito pong kaperahan natin. Kaya lang nakakalungkot. Sino kaya nga? Yun din ang malaking tanong din ni Kamanong. Sino kaya ang tutugon? Sino kaya ang mag-iimbestiga dito sa mga nangyayari po, lalo sa kaperahan, kahirapan? Sino kaya ang tutugon? Kasi magtatatlong taon na, wala naman po halos, ayon po mismo ito kay Congressman Marcoleta, wala pong nakikita na pagtugon po ang gobyerno natin. Kasi kung meron, mararanasan mo na yung impact eh. Yung impact ng pagtugon, mararanasan na po ng mga Pilipino yan dahil magtatatlong taon na po sa pwesto. Di po ba? Kailangan pa bang magkaroon ng malawakang peaceful rally para umaksyon at magtrabaho ang gobyerno? Hindi na po nila gagawin yan. Dahil malapit na po ang halalan. Tatrabahuhin po niyang mga yan. Halalan. Hindi na po magtatrabaho yan para yung problema ng bansa ay matugunan po ngayon. Ang uunahin nila, puro pang sarili nilang interes. Manalong muli. Kaya po kung darating po ang halalan, mga kababayan, sila na naman ba? Itong mga ito, sila na naman ang ahawak at kukontrol sa ating kaperahan? Kasama ang grupo ng Quadcom, sila na naman. At ang mga senador na naglingkod na sa ating bayan. Dito pangalan sa Pangulo ng Pilipinas, questionable na eh. Malaki na po ang question ng pagkatao ng Pangulo. Di ba? Hindi nga nabanggit ng Congressman Marcoleta na ang issue po laban sa droga. Di ba? May issue ng droga ang Pangulo. Yan po yung napakalaki na po problema ng bansa. Di po ba? Na magkaroon ng issue ang Pangulo na gumagamit ng droga. Di po ba? National issue rin po yan eh. Hindi lang po ang kahirapan, Congressman Marcoleta, ang national issue natin. Hindi lang ang korupsyon. Pati po ang issue ng droga ng Pangulo ay isang national issue po yan. Di po ba? Kaya dito po mga kababayan, nakita rin po natin na talagang pati po ang mga sinasabi po nga natin ng mga haters, mga detractors po ng Vice President at siyempre po pati po si Congressman Marcoleta hindi raw po mananalo yan. Ayon po sa mga bayaran vlogger daw po. Talagang binabanatan po yan. Pero ngayon po nagsama-sama po. Hindi lang naman po mga iglesia ni Cristo po ngayon ang nagpunta po sa rally sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Meron pa pong pati po ang mga Katoliko nating kapatid ay nakiisa rin po. Meron din po tayong mga Katolikong kapatid at syempre po ang mga sumusuporta po sa mga Duterte ay nakiisa rin po. Halos ang sumusuporta po sa buong Pilipinas, lalo-lalo po sa Quirino Grandstand at sa ibang bansa rin po. Nag-rally rin po ang mga supporters po. Hindi lang po Iglesia ni Cristo, pati po supporters ng mga Duterte, ng Vice President, ng dating Pangulong Duterte, ay talaga po nagsama po at nakisama po dito po sa peaceful rally po na ginanap po ng Iglesia ni Cristo. Kaya po dito mga kababayan, sana po magising po tayo sa realidad. Ito po ang realidad ng nangyayari sa ating bansa. Ganito po. Ito po ang facts. Ito po ang totoo. Hindi po yung binabalita po sa mainstream media na parang walang problema ang ating bansa. Parang okay lang ang ating bansa. Okay na okay ang mga Pilipino. Walang problema ang Pilipino. Hindi naghihirap ang mga Pilipino. Walang problema sa bayarin. Walang problema sa napakataas na kuryente, napakataas na tubig, napakataas na telepono, napakataas na pamasahe, napakataas na bilihin, lalo ang bigas. Pag sa mainstream media, hindi po nila nararamdaman yan at hindi po nila yata ibabalita yan. Yung 75% ng mga Pilipino na naghihikaos na dahil sa napakataas na bilihin at laganap na korupsyon. Di po ba? Lalo na, hindi mo malalaman yan at hindi ibabalita yan ng mga bayarang vlogger. Nakatutok lang po yan sa mga Duterte, lalo-lalo po rito. Sisiraan niya si Marcoleta. Di ba? Dahil sasabihin nila, hindi totoo ang mga... At lalagyan po nila ng kulay yan. Dahil nga hindi pa nga lang nag-uumpisa eh. Nilalagyan na nila ng kulay yan. Ayan po, nakasuporta po daw sa Vice President Sara Duterte para daw po mapagtakpan
ang korupsyon daw po ng Vice President. Pero ang totoo, ito po ang napakalaking korupsyon na pinahayag ng Congressman Marcoleta. Ang gobyerno mismo, yung kumokontrol ng pera, yung institusyon na kanyang pinapasukan, na handyan daw po. Kontrolado kasi di ba? Kaya nakakalungkot po mga kababayan. At dito po sa pinakita po ng mga Pilipino, tayo po ang pinakita po natin at pinakita po ng number 1 po ng Iglesia ni Cristo, mga Katoliko, mga sumusuporta sa mga Duterte, na talagang hindi po pwede na maghari po ang kasamaan nila. Yung kasamaan nilang ginagawa ng mahigit 2 taon ay hindi po pwede yan na magpatuloy dahil mismo ang taong bayan, ang nakakakita po ng ginagawa nila. At hindi po uubra yan sa taong bayan yung ginagawa nila. Talagang mismo ang taong bayan, lalong-lalo na sa darating na halalan, na botohan, diyan po natin malalaman ngayon. Yung sinasabi po ng mainstream media na parang at ng mga survey company, yung sinasabi ng survey company na parang nasa pamahalaan pa ng Bagong Pilipinas, ang pinakamalaking porsyento na nagugustuhan daw ang pamamalakad ng Bagong Pilipinas. Malalaman po sa halalan yan at maipapamukha po yan sa mga detractors po, lalong-lalo po sa mga social media na akala mo kay gagaling. Palibasa sila, hindi sila nagugutom, hindi sila namumblema dahil dire-diretso po yata ang allowance nila sa gobyerno kaya ganun sila magsalita. Mga scripted naman ang dala, mga kababayan. Walang nakikitang problema ng bayan, walang nakikitang korupsyon ng mga yan. Yung mga bayaran yatang yan, wala nakikita yan. Basta nakatutok lang po yan sa mga kaalyado ng mga Duterte, sa mga Duterte lang sila nakatutok. Ngayon naman po, umuugong-ugong naman po ngayon. Tinututukan naman nila yung threat. Pati po ang NBI ngayon, inaano naman po nila ngayon, yung threat daw po na ginawa ng Vice President sa pamilya Marcos, mga tambay, sa Pangulong Marcos, sa First Lady at sa Speaker, mga tambay. Yung threat daw po, yung pagbabanta. Diyan naman po sila nakapokus, mga katambay. Saka yung ayaw pa rin nilang lubayan ng impeachment. Malalaman po yan, mga katambay. Galitin nyo ng galitin ng Pilipino. Galitin nyo ng galitin. Sa dami ng natuklasan ng mga Pilipino na pinaggagawa nyo, sige, punuin nyo na punuin. Pag napuno na ang salop ng mga Pilipino, baka lahat kayo ma-demolish sa inyong mga tungkulin, mga kababayan. Lalo-lalo na sa halalan. Kung darating ang halalan, marami pong hindi makakabalik dyan. At sana, kung pala rin po, dito po, kung sinasabi nga natin, sana, imbestigahan po lahat ng sinabi ni Congressman Marcoleta, kung mababago na po ang administrasyon, lalo po sa institusyon, lalo sa institusyon ng Senado at Kamara, at makapasok po ang meron pong pagmamahal sa bayan, lalo po sa ating mga kaperahan, ay sana po masilip at maimbestigahan lahat ng pinasabog po at natuklasan po, lalong-lalo na ni Vice President Sara Duterte, ang malawakan pong korupsyon ayon sa kanya sa ating bansa. Muli po, congratulations po mga kababayan. Congratulations po sa ating lahat at congratulations po sa Iglesia ni Cristo sa napakaganda po at malawakang peaceful rally na ginawa. At syempre po sa mga supporters po ng mga Duterte, sa mga nakiisa po, halos sa lahat sa ating nakiisa, mga kababayan. Maraming salamat po sa ating lahat. At least pinatunayan po natin na buhay pa po ang demokrasya, na hindi po nila kayang kitilin ang ating demokrasya, mga tambay. Kasi noong mga nakaraan, kinitil po kasi nila ang demokrasya, lalo-lalo po sa maisog, di ba? At ang demokrasya po ng mga namumulitika sa ating bansa. Yung mga nakikita po ang problema ng bansa, nawawalan po ng demokrasya, di ba? Nagkakaproblema pa nga, di po ba? Marami mga politiko, yung iba natatanggal pa sa pwesto, di po ba? Lalo pagka nakikita nga sumasama ka dito sa mga Duterte, nagkakaproblema ka, di po ba? Meron pa nga isang abogado, dating sekretary, di po ba?
kisa siya gipitin. O di po ba? Umalis muna siya dahil hindi natutupad ang tamang proseso ng batas po ngayon. Di umalis muna siya. Pagka tama na ang patupad ng proseso ng batas na meron na pong due process, excuse me po, dyan po malalaman po natin ang tunay na may sala, mga katambay. Muli po, maraming salamat po sa ating lahat, lalo po sa naagusto po ng ating maliit na channel, Tambayang Makabayan, sa YouTube at TikTok. At thank you rin po sa mga nagla-like, share, subscribe, and comment. Ingatan nawa po mga tambay. Maraming salamat sa ating lahat. Mabuhay po tayo, mga Pilipino. Mahalin po natin ang ating bansa. Muli po itong babangon at makakabangon muli. Paalam. Bye-bye. May pag-asa pa.